You know, in the presence of God, tugang kapatid, there is so much joy. In Psalms chapter 16 verse 11, you will make known to me the way of life, sabi ni David. In your presence is fullness of joy. In your right hand there is pleasures forever. Kasi ang tunay na pleasures, ang sabi dito, amen, ay nasa kamay ng Diyos. Ang way of life ay nasa presensya ng Diyos. At ang fullness, pag sinabing fullness, kontentado ka sa kagalakang nararanasan mo sa presensya ng Diyos. Kontentado tayo at may puno-puno po tayo ng kapayapaan. Being satisfied. Kontentado ka at punong-puno ng kapayapaan. That is in the presence of God. Ngayon ko ngayong oras na to, naririnis ko kung bakit naghahangad tayo ng mga bagay-bagay sa mundo. Sapagkat batid mo sa sarili mo na hindi ka kontentado. Mga simpleng pangarap na makagraduate ka lang, makahanap ng trabaho, nadagdagan pa ng pangarap, gusto kong magpagawa ng bagay na to. Gusto kong bumili ng bagay na to. Gusto kong pumunta sa lugar na to. Gusto ko pang ma-experience sa mga bagay na to. Tama? At dahil sa gusto mo, tumutulo ng pusa ang luwa ko. Dahil sa gusto mo, yung mga bagay na yon, hindi mo namamalayan, paunti-unti yung step mo, papalayo sa presensya ng Diyos. May mga bagay ka nang hindi dapat kopyahin sa mga nakikita mo, pero ikaw, pilit mong ginagaya. And to the point, yun na rin ang nagiging dahilan para lumayo o malayo ka sa presensya ng Diyos. To the point, wala na siya sa isip mo, kundi umiikot na yung buong buhay mo doon sa kinalalagyan na yun, kung ano man ang sitwasyon na meron ka. At kapag empty ka na, pag walang-wala na, parang hindi ka na masaya, dry na yung nararanasan mo yung sitwasyon mo, saka mo ulit babalikan ang Diyos. At ang Diyos naman natin ay mabait, mabuti, at mapagmahal, nauunawaan tayo, open wide ang kanyang arm, embrace ka niya pag bumalik ka. Natatakot ako kay Otet na kapag ako'y nag-focus sa Diyos, ako'y naglingkod sa Diyos, ako'y nagbigay ng 100% sa Diyos, baka hindi ko po tumadaanan yung pangarap ko sa buhay. Baka hindi po mangyari kay Otet ito. Mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya pagkatao natin bilang Kristyano, inuhumog ng mga desisyon natin noong nakaraan. At huhumugin tayo sa pagdating ng panahon sa kung anong pagdidesisyon na natin ngayon. Huwag niyong hayaan na mapasama kayo sa mga nakita ko na naging successful ang buhay, pero may missing sa kanilang mga puso. May kulang sa kanilang mga buhay. The life cycle ng isang tao, mag-aral, pinag-aaral ng mabuti, amen, makapagtapos, amen. Pagtapos, maluwat ang transition ka na sa work mode ka na, tama ba? Kapag ipon-ipon, yan, gagawa ng bahay, bibili ng mga sasakyan, ganyan, savings, ganyan. At mamamamilya na. Tama? Namamamilya na, magkakanak na sila, magiging busy na sa buhay, and paulit-ulit yung ganong cycle. Alam niyo sana sa ating Kristyano, hindi ganun. Hindi lang maging ganun yung cycle natin. Sapagkat bukod sa namamamilya at may ginagawa tayo sa buhay natin, amen, may mahalaga tayong layunin sa mundong ito. May dapat tayong gampanan na layunin sa mundong ito. Na hindi mauubos dapat ang ating oras, buhay, kakayanan, kalakasan sa takbo lang ng mundong ito. Hanap buhay, negosyo, trabaho, pamilya, so on and so forth. Amen. Don't miss your purpose. Na-realize nila yung bagay na bakit hindi ko sinasama ang Diyos. After 16 years ng aking pag-aaral, ako'y graduate, tinulungan ng Diyos, naging mabuti ang Diyos sa akin. Amen. After nun, hindi ko na pag-aralan si Jesus Christ. Hindi ko nabasa yung mga salita niya. Ang dami-dami kong librong binabasa. Pero ito, nananahimik sa bahay na siyang kailangan ng lahat ng tao. Na kung saan matatagpuan ang presensya ng Diyos.
mararamdaman ang presensya ng Diyos at makakapagbigay ng ano, kagalakan. Kung ito yung agos ng mundong ito, ibahin mo yung agos mo. Kalabanin natin yung agos ng mundo sapagkat ayaw ng Diyos yung agos ng mundong ito. Yung pattern of the world. In Romans chapter 12, verse 1 to 2, tama ba? Yung verse 1, sabi doon, living sacrifice is spiritual worship natin sa Lord. Yung verse 2, pinapaalalahan tayo ng verse 2 na do not conform. Huwag makisang-ayon sa takbo ng mundong ito. Nabatid naman natin lahat na yun ay kapamakan at hindi kaligtasan. Pero may sadyang matitigas pa rin ang ulo. Paumanin niyo po, nabanggitin ko po yung term na matitigas ang ulo. I don't know kung na-harden na o tumitigas na rin ang puso ninyo bukod sa ulo, sa puso, mas delikado. Kapag tumigas ang ating mga puso, mahirap makagalaw ng malaya ang Diyos sa atin. Baka naman talaga hindi pa po natin naranasan ang totoong contentment sa presensya ng Diyos. Yung joy na sinasabi natin ngayon. Baka hindi mo pa naranasan kung gaano yung kagalakan na nararanasan ng isang taong naglilingkod sa Diyos kahit mahirap. That is why kalakalahati lang ang desisyon pagdating sa paggawa ng gawain ng Diyos. Kalakalahati lang yung katawan, kalakalahati lang yung puso, yung kaisipan, pagdating sa gawain ng Diyos. Sorry, na-example ko to. Pag-outing natin, ang bilang natin, pumapalo hanggang 200 and more than 200. Marami-rami yun, tama po ba? Kaya nga pabalik-balik yung service tama ba? Kasi talagang gusto nating may maka-fellowship, maka-banding po yung family natin. Pansinin mo yung mga ibang schedule ng simbahan like AG, Affinity Group, like discipleship class. Pansinin mo din yung midweek prayer meeting. Pansinin mo din yung mga nagjo-join o nagbo-volunteer sa mission. Nakita niyo ba? Napansin niyo po ba? Hindi natin inaalis ang pamilya natin sa isang gathering na katulad ng outing na yon. Na ina-example ko po. Pagpaumanin niyo po. Gusto lang ng Diyos na ma-erase po natin lahat na may mas importante kaysa sa outing. Okay na sa atin na umattend ka ng Sunday service. Okay na sa atin na nakikita ka sa mga gawain. Okay na sa atin na dumadalo-dalo ka. Nandiyan naman ako Tama ba? Yung bagay na okay lang sa'yo, yung bagay na yun okay lang sa'yo. Pero alam niyo kapatid, mayroon ka pang magagawa. More than sa okay lang na pakiramdam na yun. Meron pa tayong magagawa more than sa pag-upo sa upuan na yan. Mayroon pa tayong magagawa more than sa pakikisama lang sa fellowship sa AG. Nananampalataya sa Diyos. No? Naghihintay sa pag-asa na dadating ang Panginoon. No, amen? At tayo ay susunduin. Amen? Lahat tayo may ganong common hope. Lahat tayo may ganong pag-asa. Tama po ba? Naghihintay tayo sa pagkakataon na yun. Amen po ba? Okay lang ba habang naghihintay na tayo sunduin ng Diyos? Gawin natin lahat. Pagsikapan natin lahat na makalakad sa kalooban ng Diyos. Magawa ang kalooban ng Diyos. Mailagay ang isip, malagay ang kaluluwa, ang puso at lakas. Amen. Na ibigin ng Diyos. Gustong natin na tayo pagpalain ng lubos ng Diyos. Ibaba ng Diyos lahat ng pagpapala, lahat ng provision, hiningi na natin sa Diyos. Nakakalungkot pagdating sa Kanya, kulang-kulang. Nakakalungkot, Sunday ka lang talaga nagdi-devote sa Kanya. Nakakalungkot, Sunday ka lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Salamat sa social media, Facebook natin, Messenger natin, may GC tayo. Sa lahat ng platform na ito, salamat sapagkat nagagamit natin padalahan ng salita ng Panginoon. Nag-i-scroll ka, maya-maya nakapost na yung JCFPI, page, with a Bible verse. Tayo mismo hindi nag-aaral nito. Let's eat the Word. Kainin po natin na parang isang tunay na pagkain ng salita ng Diyos.
Buti pa ang katawan. 3 hanggang 5 beses pinapakain para mabusog yan. Ang ating spiritual na katawan ng buhay, baka gabi lang pinapakain. Ultimong panalangin, tinatamad na tayo. Ultimong buklatin ang Bibliang ito, tamad na tayo. Mayad pa ang imo, kainurag ta magbilang ng imo kung magkano na ang pumasok sa tuyang kaha. Mayad pa ang imo, piliming nakasuksok, piliming napapahalagahan. Mayad pa ang imo. This Bible is more than imo? Is more than money? Ito bang Biblia is more than money? More than money? More than sa pera? Pati kayo pagka-amen. Amen? Higit sa anumang kayamanan. Ang sabi dito more than gold and silver. Na hindi sana pinapahalaga ng mga material na bagay sa mundong ito, kundi pinapahalaga ng spiritual na bagay na patungkol sa langit. And not intend to magpatama sa mga negosyante, magpatama sa mga empleyado, magpatama sa mahilig sa pera. Pero kung tatamaan ka talaga, bala ng kagurangan, tamaan ka talaga eh. Amen? At kapag naramdaman mo na ikaw yun, ini-steer yung heart mo, amen, gusto kong baguhin ng Diyos. Na baka naman yung iba kasi mga estudyante dito gustong makapagtapos ng pag-aaral para sa kanilang mga pangarap. Gustong maabot yung mga pangarap na to. At to the point na nawawala ka na sa presensya ng Diyos, nakakalimutan mo na ang Diyos na Diyos pala ang dahilan kung bakit ka mayroong ganyang pagkakataon o opportunity. Sinasabi ko lang, manatili ka sa presensya ng Diyos. The Lord supply, sustain. The Lord provide. You know that? Gusto kong makita niyo po yun. Gusto ko pong mapansin niyo po. It's not may gusto. Gusto ng Diyos na mas makita po natin ang kanyang kabutihan. Ang lahat na naghahanap ng buhay, hindi natatagpuan ang buhay, nasasayang. Ano yung sinasabi ng Bible? Marami at malawak ang lumalakad sa road na to. Sapagkat walang magbabawal, walang magdidisiplina, walang magpapaalala, kaya maraming lumalakad doon. Unknowingly sa kanilang kaisipan, kapahamakan pala sa dulo. Dito sa kabila, narrow gate, narrow road. Napakaliit ng daanan, pero uunti din ang dumadaan. Bakit kaya uunti lang ang dumadaan? May pagpapalo, may pagdidisiplina, may pagpapaalala, may pagtatama, ang daming mga ganung bagay. Kaya yung iba, kahit Kristyano na, pumipili doon, pinipili pa rin pagdesisyonan na lumakad na lang dito. Kaya na, pakialam sa inyo. Hirap na hirap na ako, para akong sinasakay niya sa ano na yan, sa church na yan, ng mga leaders dyan, grabe ang pagpapaalala. Grabe ang pagpapalo. Tama? Oh, nangyayari ba sa atin dito? Amen. Nangyayari ba sa ibang church? Amen. Nangyayari ba sa ibang bansa? Amen. To the point na nasasawa ka na sa sinasabi sa iyo ng pastor mo, ng leader mo, ng AG leader mo. Pero bakit ka lilipat dun sa wide road? Ugang, bakit ka lilipat dun? Ayaw mo na magdidisiplina? Ayaw mo na pagtatama? Ayaw mo na magpapaalala sa iyo? Nagbibigay ng encouragement sa iyo sa tuwing nawawala ka ng pag-asa? Ang isang tatay sa loob ng tahanan, kapag sobrang soil ang kanyang mga anak, hindi niya pinapakita na pamig na siya. Bagkos nagpapatuloy siyang disiplinahin, ayusin yung mga sitwasyon ng pagkabuhay ng mga anak niya. And same at pares siya sa loob ng simbahan. If our pastor, senior pastor, Kuya Mo, very caring sa atin, merong pakialam sa atin. Bakit siya may pakialam? Simple, basahin mo lang, mahal ka kasi niya. Bakit ang Diyos may pakialam sa atin? Simple, mahal kasi niya tayo. Bakit ang Diyos gusto niyang ayusin ang takbo ng buhay mo, yung pinagdidesisyonan mo sa buhay mo kahit minsan selfish ka? Kasi mahal niya tayo. Kasi gusto niyang maging maayos yung takbo ng buhay mo. I pray to the Lord right now that every one of us here, each one,
maranasan ang totoong kagalakan na hating ng presensya ng Diyos. Let us come near to God, and He will come near to you. This is our why. Ito ang ating dahilan to come near to Jesus every moment. Being close to the Lord through prayer or meditation. Being close to the Lord na consistent yung communication. Consistent yung prayer. Amen. Consistent yung devotion. Ito ang ating maging dahilan araw-araw na lumapit sa Diyos. Dahil gusto nating mababad sa Kanyang presensya. Gusto natin siyang mas makilala at mas lumalim ang ating relasyon sa Kanya by seeking out intimate moment with God. Gustong-gusto mo yung intimate moment with Him? Ay, naku. Yung parang nasa trabaho ka, gusto mo na umuwi kahit mag-undertime ka pa? Kasi bakit intimate moment ang hinahanap mo sa Kanya? Ay, salamat sa Panginoon na na-encounter natin yung isa sa mga elders doon sa Uga o Glorious Church. May nakuha ko doon na hanggang ngayon nasa puso ko. Kahit anong edad mo, Gur pa lang naman, Gurs ba, Gurs? May edad na tayo. Dumating man ang pagkakataong puti na ang buhok natin. Anong sabi niya? Walang retirement sa Diyos. In the presence of God, there is freedom. Amen? There is freedom. In 2 Corinthians chapter 3, verse 17, last slide, tuwang-tuwa na yung iba dyan. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen? Emancipation from bondage. A real or true freedom. Amen? Sa presensya ng Diyos, may totoong kalayaan. Amen? Wala ang presensya ng kasalanan. Amen? May totoong kalayaan. Amen? No, whenever God is present, freedom from all forms of oppression must be experienced. Naranasan natin. Amen? We find complete and total liberty or freedom in God's presence. Amen? Church, kapatid ko, our responsibility as believers, as youth, as students, as young adults, as leaders, as servants, our responsibility is to stand firm for what we believe. Stand firm for what we believe. And to live according to our faith in the Lord. To live according to our faith in the Lord. Pananampalataya ang uhumog sa ating kinabukasan. Kung naniniwala ka sa mga bagay na pamahiin, yun ang magiging bukas mo at mangyayari sa iyo. Kung naniniwala ka, amen, pinanampalatayanan mo. Ganon din po sa salita ng Diyos. Naniniwala ka, pinanampalatayanan mo, yun ang uhubog ng pagkatao mo. Amen. Your faith, kung anong belief mo. That is why, thank God for the last Sunday. Our what's that? Our unbelief turned into faith. Amen? Let me repeat. Ang ating responsibilidad bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, amen, bilang estudyante, bilang youth, kabataan, young adult ka man, or kung ano ka pa man, is to stand firm for what we believe. And to live according to our faith in the Lord. Please, this freedom, nawa, is not being abused. Kung may kalayaan, kung may sariling pagpapasya tayo, at nasa hustong edad na tayo, kung may trabaho na tayo, kung meron na tayo ipagmamalaki kasi meron ka na, please, hopefully, that freedom is not being abused.
Kalayaang ang Diyos ang dapat maluwalhati. Kalayaang ang Diyos ang dapat maitas. Kalayaan ng Diyos na maitanghal dyan sa buhay mo. Yan ang kalayaan bilang Kristiyano, bilang tao. Amen? Hindi kalayaan para gawin ang gusto mo. That is a being self-centered. Hindi perfecto ang church, hindi perfecto tayong mga tao. Amen? Kaya nga dapat hindi ka naiiwalay. Hindi ka lumalayo. Sapagkat pag grupo tayo, nananatili ang kalakasan. At nananatili din naman ang presensya ng ating Diyos sapagkat siya ang dahilan ng lahat ng ito.